Panganib na kung saan, hinding-hindi niya matatakbuhan, habang ang kamao naman ni Judith na binabalot ng apoy ay dali-daling papunta sa kanya. Dahil sa napakabilis na pag-atake ni Judith na iyon, hindi na nabigyan ng sapat na oras si Garam para magawa niya itong maiwasan sa tamang oras, at muli siyang tinamaan sa kanyang tiyan tulad ng nangyari kanina. Ang napaka-mapanganib na pag-atake na ginawa ni Judith sa sandaling iyon ay sapat na para mapatamba si Garam sa kanyang kinatatayuan, at bumagsak sa sahig na para bang napakahimbing ng kanyang pagkakatulog. Ngayong wala ng lakas si Garam para bumangon pa, inanunsyo ng tagapagsalita na ang nanalo sa labang ito ay walang iba kundi si Judith. Matapos matalo ni Garam, nagsimulang magtaka ang mga orc kung paano ito nangyari, ngunit hindi pa rin sila sumuko, isinigaw nila ang pangalan ng pangatlong orc na kalahok at sinabing tapusin na ang laban na ito. Habang naglalakad ang susunod na makakalaban ni Judith sa arena, hindi niya mapigil ang kabahan, lalo na at umaasa ang lahat ng mga manunood na ipaghihiganti niya ang mga natalo kanina. Ngunit bago pa man siya sumabak sa laban, bigla namang lumapit ang kanyang ama sa kanya kaya't laking gulat na lang niya nang mangyari ito. Nang makita nila ang orc na si Master Halifa ang tumungtong sa arena, nagsimulang mabuhayan ang mga orc na nunod lalo na at siguradong sa kanila na ang panalong ito. Pati si Irene ay nagsimulang kabahan, dahil kung ang orc na iyon ang makakalaban ni Judith, alam ni Irene na mahihirapan si Judith lalo na at pagod na siya sa pakikipaglaban ng diretsyo sa mga naunang orc kanina. Ngunit imbes na panghinaan ng loob, hindi tinanggihan ni Judith ang hamon, at kanyang sinabi sa orc na nasa kanyang harapan na magsimula na sila. Ngunit ang hindi niya alam, si Master Halifa ay lumapit mismo sa kanya para ipaalam na sila ay sumusuko na, kaya naman nang marinig ito ni Judith, laking pagtataka na lang niya kung tama ba ang kanyang narinig. Sinabi ni Master Halifa kay Judith na mayroon siyang hindi masira-sirang espiritu at isang hindi mapapatay na apoy, at dahil sa ipinakita niya sa kanila, sinabi ni Master Halifa na nararapat kay Judith ang titulong tunay na mandirigma. At sa sandaling iyon, sinabi din ni Master Halifa sa kanya na kinikilala niya siya bilang isang tunay na mandirigma kahit ano pa man ang kanyang pinanggalingan. Matapos makapasa ni Judith sa warrior trial, isang linggo muli ang lumipas sa kanilang pananatili sa bayan ng mga orc na tinatawag na Drukali. Bago nila matutunan ang 5-element divine technique, sinabi ng elementalist na orc sa kanila na, kinakailangan muna nilang pagdaanan ang 5-element ceremony. Ang urn na nasa kanyang harapan ay isang relic ng mga elementalist sa Drukali, na galing pa mismo sa kanilang mga sinaunang mga ninuno. Gamit ang urn na ito, inatasan niya silang apat na ilagay ang kanilang mga kamay isa-isa, at ilabas ang walang anyo na enerhiya at itapon ito. Sa sandaling magawa nila ito, malalaman nila kung anong elemento ang nababagay sa kanila, at ito ay makakatulong sa kanila sa pagkatuto kung paano gumamit ng 5-element divine technique. Sa kanilang apat, ang unang tinawag para subukan ito ay walang iba kundi si Judith. Dahan-daang nilagay ni Judith ang kamay niya sa loob ng urn para ilabas at itapon ang walang anyo na enerhiya para malaman kung ano ang nararapat na element para sa kanya. Ngunit dahil sa napakaganda niyang laban sa warrior trial, anabangan din ni Master Halifa kung ano ang magpapakitang elemento para kay Judith. Makalipas ang ilang sandali na nasa loob ang kamay ni Judith, nagsimula siyang makaramdam ng enerhiya na tinutukoy ng elementalist. At nang ito ay kanyang ilabas, laking pagtataka niya kung ano na ang susunod na dapat niyang gawin, agad namang sinabi ng elementalist na itapon niya ito sa lupa. Ngunit nang itapon ni Judith ito sa lupa, ni isa sa mga orcs na nasa seremonyang ito ang magagawang makahula sa susunod na mangyayari. Dahil nang tumamama sa lupa ang walang anyong enerhiya, bigla na lamang itong naging isang napakalaking ipu-ipo na gawa sa apoy. Kahit sina Karakum at Master Halifa ay nagulat sa kanilang nakita, dahil ang kanilang nakita ay sumusobra pa sa kanilang inaasahan. Samantala, tumingin si Judith sa elementalist na orc at tinanong kung ang kanyang ginawa ba ay maganda. Dahan-dahan namang sumagot ang orc at sinabi kay Judith na, ito ang unang beses niyang makakita ng ganito kalaking apoy sa 5-element ceremony. Ngayong alam na ni Judith ang angkop na elemento para sa kanya, oras naman na para sa susunod na taong susubok, at ang taong iyon ay walang iba kundi si Irene. Matapos niyang mailabas at maitapon ang walang anyong enerhiya patungo sa lupa, tila ba napakahina ng apoy na inilabas nito at hindi may kukumpara sa nagawa ni Judith. Ngunit ang hindi nila alam, hindi pa dito nagtatapos iyon, dahil makalipas lamang ang ilang sandali,
nagsimulang may lumabas na metal sa lupa. Hindi lamang isang ordinaryong metal, ngunit isang metal na kung saan mayroon itong isang anyo na parang espada na katulad ng ginagamit ni Irene. Muling nagulat si Karakom sa kanyang nakita, dahil ito ay isang metal-wielding fire, ang apoy na nasa sahig ay naging pino at naging isang malaking metal na enerhiya. Pati ang elementalist na orc ay namangha, lalong-lalo na at dalawang elemento ang napalabas ni Irene, ngunit hindi lang iyon, ang metal na nagawa niya ay may malinaw na hugis. Dahil sa kuryosidad sa batang ito, kanyang tinanong si Irene kung nag-aral ba siya dati tungkol sa elementalism, sumagot naman si Irene at sinabi niyang tinuruan siya ng mga paunahing kaalaman ni Kobharo. Matapos marinig ang sagot na ito kay Irene, mas lalo pang namangha ang elementalist na orc, lalo na at mayroon siyang kontrol kahit na pangunahing teorya lamang ang kanyang natutunan, kaya't napaisip na lang siya kung ito ba ang rason ni Guru Garo kaya't gusto niyang ituro ang 5-element divine technique sa mga batang ito. Hindi naman nagpatalo si Judith, at sinabi kay Irene na ang apoy na kanyang nagawa ay mas malaki pa rin kumpara sa kanya. Tumawa siya dahil kahit na hindi niya naiintindihan ang mga nangyayari, hindi naman siya matatalo pagdating sa paggamit ng fire element. Samantala, habang ipinagmamalaki ni Judith ang kanyang natamo kay Irene, pinagmamasdan naman siya ni Brett sa hindi kalayuan. Mayroon siyang ngiti sa kanyang mukha, dahil kahit papaano, masaya siyang makita si Judith na bumalik na sa dati niyang sigla. Habang tinatitigan niya ang mga ngiti ni Judith, iniisip niya na mukhang nahanap na niya ang sarili niyang daan na gusto niyang tahakin, kaya naman sa sandaling ito, iniisip ni Brett na proud siya sa kanya. Sa sobrang pagkabighani ni Brett kay Judith, hindi niya namalayan na nabanggit niyang napaka-cute ni Judith tuwing siya ay ngumingiti. Ngunit nang biglang mag-react si Ilya na nasa kanyang tabi, agad namang itinikom ni Brett ang kanyang bibig bago pa man siya mabisto na may pagtingin siya kay Judith. Sinubukan niyang depensahan ang kanyang sarili, at sinabi kay Ilya na mali ang kanyang narinig. Samantala, pinagmamasda naman ito nila Irene at Judith sa hindi kalayuan at iniisip nila kung ano na lang ang ginagawa ng dalawa. Ang sumunod naman na sumubok ay si Ilya, matapos niyang mailabas at maitapon ang walang anyo na enerhiya, sinabi ng elementalist na orc na siya ay dalubhasa din sa fire element. Ang panghuli na sumubok ay si Brett, ngunit matapos niyang mailabas at maitapon ang walang anyong enerhiya, kumpara sa ibang mga nauna sa kanya, siya lamang ang nagpakita ng water element. Ngayong tapos na nilang malaman ang mga tugma nilang elemento, sinabi ng elementalist na orc na sigurado siyang matuturuan nila sila para mas lalo pa itong mapahusay. Nag-presenta naman si Karakom na siya na ang bahala mismo na turuan si Irene, na ikinatutuwa naman ni Irene at isa itong karangalan na turuan siya ng ama ni Kobharo. Nang biglang may dumating na orc na nagmamadali, sinabi niya kay Karakom na mayroong dumating na mensahe para sa kanya na galing kay Guru Garo. Ipinaalam niya sa kanila na ang preparasyon na kinakailangan para tignan ang nakaraang buhay ni Irene ay tapos na, kaya't inatasan siya na dalhin pabalik si Irene sa Spirit Mountain sa madaling panahon. Matapos nilang may patawag at pumunta sa Spirit Mountain kung nasaan si Guru Garo at Kobharo na naghihintay, bumungad sa kanilang harapan ang mga kakaibang nakasulat sa sahig. Binigyan ni Kobharo sila ng instruksyon na kinakailangan nilang humiga sa bawat isa ng mga bato. Mayroon din namang nakahanda para kay Ruro na mas maliit. Matapos nilang humiga, sinabi ni Guru Garo sa kanila na oras na para makita ang misteryosong tao sa panaginip ni Irene, ngunit bago pa man sila magsimula. Tinanong naman ni Guru Garo si Irene kung okay lang ba sa kanya na ito ay makita din ng kanyang mga kaibigan, ngunit desidido si Irene kaya't sinabi niya kay Guru Garo na okay lang. Samantala, nagtataka naman si Judith kung ano ang kanilang kailangang gawin, kung kinakailangan lang ba nilang humiga. Ngunit bago pa man dumami pa ang kanyang katanungan, pinatunog ni Guru Garo ang kanyang mga daliri at sa sandaling iyon, bigla-bigla na lang silang nakatulog. At nang dahan-dahan nilang imulat ang kanilang mga mata, ang una nilang nakita ay mga sundalo na nagsasabing oras na para sila ay umalis. Ang tao na kanilang sinabihan nito ay mayroong napakaitim na eye bags na para bang ilang araw nang hindi nakakatulog, at walang iba kundi ang namamahala sa lupaing ito. Habang sila ay naglalakad paalis, galit na galit ang mga taong nagtsismisan kung paano niya nagagawang umalis ng kanilang teritoryo na pinamumugaran ng mga demonyong nilalang. Sabay-sabay silang nagsigawan at tinawag siyang duwag, dahil sinusubukan niyang tumakas kahit na siya ang nagdala ng mga demonyong nilalang sa kanilang lupain.
Ang isa sa mga taong naninirahan dito ay hindi na niya natiis ang kanyang galit, at pinigilan niya ang namamahala sa teritoryong ito sa pag-alis. Habang may hawak-hawak siyang sandata sa kanyang mga kamay, tinanong niya ang lalaking tagapamahala sa lupaing ito kung siya ba talaga ang nagdala ng mga demonyong nilalang, at kung ibinenta ba niya ang mga buhay ng kanyang mamamayan sa demonyo. Ang lalaking nagtanong sa pinuno ay may lubos na lungkot na mga mata, para bang talagang gustong malaman kung kayang gawin ito ng kanilang pinuno sa kanila. Pagkatapos makita ang mga mata ng matandang lalaki, naisip niya sa sarili na ang tahimik na pag-alis ay masyadong mabigat para sa kanila, kaya nais niyang sabihin sa kanila ang buong dahilan kung bakit nangyari ito kahit na may pag-asang hindi sila maniwala. Dahil 1 linggo na ang nakakaraan, bago pa dumating ang lahat ng kalokohan na ito, ang asawa niya ay nagluwal ng kanilang anak na lalaki, ngunit sa kasamaang palad, nang ipinanganak ang bata, bigla itong huminto sa paghinga, at nainiwan ang mag-asawa na walang alam kung ano ang gagawin sa sandaling iyon. Sa isang tabi, bigla na lang silang may narinig na napakasasamang mga tawa, na parabang natutuwa siya sa sitwasyon na kinahaharap ng mag-asawa. Sa loob ng kanilang silid, nagkaroon ng kadiliman at bigla na lang may isang kakaibang nilalang na may napakasamang mga ngiti ang lumitaw, at tinanong nito ang mag-asawa kung gusto ba nilang maisalba ang buhay ng kanilang anak. Ngunit nang tignan ng mag-asawa ang pagkakakilanlan ng nilalang na ito, pareho silang nagulat. Dahil ang nilalang na ito ay isang demonyo, at tinatawag na clown demon. Tinawag ng clown demon ang pangalan ng lalaki na si Karen Winker, at sinabi na ang buhay ng kanyang anak ay nasa kanyang mga kamay, pinapili niya siya kung sino ang gusto niyang mabuhay, ang anak niya o ang kanyang asawa. Matapos marinig ang mga salitang ito, napasigaw si Karen, at sinabi sa clown demon na bakit sana siya makikinig sa walang katuturan na demand. Ngunit tumawa lang ang clown demon, at tinanong si Karen kung sa tingin niya ba na nagkataon lamang ang pagdating ng mga demonyong mga nilalang sa kanilang teritoryo. Sinabi niya na ang may kasalanan sa pagdating ng mga demonyong nilalang at ang sumpa ng kanyang anak ay walang iba kundi siya. Ang demonyong clown ay tinukso siya na gumawa ng isang desisyon, at sinabing ito ay ang kanyang kapalaran at ang kailangan niya lamang gawin ay gumawa ng desisyon. Sa sandaling iyon, naintindihan ng kanyang asawa ang dapat niyang gawin, para mabuhay ang kanilang anak at para hindi na gumawa ng mahirap na desisyon si Karen, iniabot niya ang kanilang anak kay Karen at sinabing huwag nang mag-alala. Matapos niyang maibigay kay Karen ang kanilang anak, dahan-dahan siyang naglakad papalayo. Sinubukan naman siyang pigilan ni Karen sa kanyang pinaplanong ngunit hindi tumigil ang kanyang asawa. Gaano pa man kahirap ang kinakailangan nilang gawin na desisyon, ayaw naman niyang mawala ang kanyang asawa kaya't ipinagsigawan niyang tumigil siya sa kanyang pinaplano. Ngunit ang babae ay desidido na sa kanyang desisyon para mabuhay ang kanilang anak at hindi na mahirapan pa ang kanyang asawa na gumawa ng desisyon. Tumayo siya sa kanilang bintana, at base sa taas ng kanilang kinaroroonan, isang bagsak lamang niya ay siguradong magiging sanhi ng kanyang pagkamatay. Mabilis na kumilos si Karen, ibinaba niya ang kanilang anak at sinabihan ang kanyang asawa na huwag siyang gagalaw. Ngunit huli na ang lahat, ang huli niyang habilin para kay Karen ay ang alagaan ng kanilang anak na may iwan sa kanyang puder ng mag-isa. Hanggang sa dulo, sinubukan pa rin ni Karen na pigilan ang kanyang asawa, ngunit dahil tumalon na siya sa bintana. Walang nagawa si Karen kundi mapaluhod sa lupa sa sobrang galit at lungkot sa nangyari. Sa sandaling iyon, bigla namang nagising ang kanilang anak na para bang totoo ang sinasabi ng demon clown, ngunit dito nagkakamali si Karen. Sinabi ng demon clown na nilabag nila ang patakaran, at ang pagpapakamatay ng kanyang asawa ay hindi parte ng kanyang desisyon kaya't hindi ito maaari. Kaya naman sinabi ng clown demon na ang kanilang napag-usapan ay ginagawa na niyang walang bisa simula ngayon, ngunit handa naman siyang magbigay muli ng bagong pagpipilian. Ngunit sa pagkakataong ito, imbes na mamili si Karen sa pagitan ng kanyang asawa at anak, pinapapili niya siya kung ang buhay ng kanyang anak o ang buhay ng lahat ng kanyang mamamayan. Matapos gumawa ng napakahirap na desisyon, sa araw na iyon, pumanaw ang asawa at anak ni Karen, ngunit hindi niya sinisisi ang kanyang mga mamamayan dahil wala silang kinalaman sa nangyaring ito. Nang marinig ito ng matandang lalaki na hamarang sa kanya, ang galit na kanyang nararamdaman ay napalitan ng lungkot dahil sa buong linggo na ito, hinamumunghian nila siya kahit na wala silang ideya sa isinakripisyo ng namamahala para sa kanila. Gayunpaman, hindi pa dito nagtatapos ang lahat-lahat, dahil ayon sa clown demon,
sinabi niya na si Karen ay may sumpa, at kung magpapatuloy siyang manirahan sa teritoryong ito, magkakaroon ng hindi mabilang na mga sakuna sa lupaing ito. Matapos magpaliwanag, walang plano si Karen na humingi ng tulong sa kanyang mga mamamayan, gayunpaman, ang gusto niya lang na mangyari ay ang wag nila siyang pigilan sa pag-alis ng sa gayon, hindi mapunta sa wala ang lahat ng kanyang sakripisyo. Matapos makaalis ni Karen sa kanyang teritoryo, nagsimula siyang maglakbay ng mag-isa. Gayunpaman, hindi naman siya nilubayan ng Demon Clown kahit saan pa man siya magpunta, patuloy niya siyang sinundan at ginugulo. Tinatanong niya kung bakit siya mag-isa matapos niyang isakripisyo ang kanyang sarili para sa kanila. Habang palutang-lutang sa ere, kinukumbinsi niya siya na ang kanyang mga mamamayan ay walang mga awa, at tinatanong kung gusto niya ba silang paslangin. Ngunit hindi nakinig si Karen sa kanyang mga sinasabi, kaya't sa sandaling iyon, sumulpat ang Demon Clown sa kanyang harapan at sinabi niyang mayroon siyang bagong alok sa kanya. Sinubukan niyang kumbansihin na gumawa ng kontrata sa kanya, kontrata na kung saan si Karen ay magiging isang demonoid at paslangin ang mga taong iniwan siya, dagdag pa niya, maaari niya silang paglaruan. Ngunit taliwas sa inaasahan ng Demon Clown, hindi pinakinggan ni Karen ang kanyang mga sinasabi at patuloy lang siyang naglakad at nilampasan ang Demon Clown. Nang dahil sa hindi pagpansin ni Karen, nagsimulang mabagot ang Demon Clown, iniisip niya kung mali ba siya ng tao na pinili, kung alam niya lang na ganito ang mangyayari, sana dinala na lang niya ang mga demonyong nilalang sa ibang teritoryo. Nang marinig ito ni Karen, bigla siyang napahinto sa kanyang kinakatayuan. Lumingon siya sa direksyon ng Demon Clown at tinanong kung ano ang ibig sabihin niya sa kanyang sinabi tungkol sa mga demonyong nilalang na pumunta sa kanilang teritoryo. Matapos makuha ang atensyon ni Karen, nagsimula na namang tumawa ang Demon Clown, natutuwa siyang makita ang reaksyon ni Karen. Matapos makita ang masamang ngiti ng demonyong clown, unti-unti nang naintindihan ni Kirin na ang lahat ng masasamang bagay na nangyari ay hindi niya kasalanan, at ito ay dahil sa demonyong clown na nagplano ng lahat ng ito. Kahit na nabisto ang Demon Clown na siya ang may pukanin ng lahat, ngumiti lang siya at tumawa na para bang walang bahid ng pagsisisi, inamin niya na siya ang nagplano ng lahat at walang bahid ng sumpa si Karen. Pagkatapos marinig kung paano trinato ng Clown Demon ang buhay ng kanyang mga minamahal na parang laruan lamang, unti-unting gumuho ang mundo ni Kirin habang ang kanyang puso ay nawasak ng ilang piraso. Iniisip niya kung ang lahat ba ng ito ay laro lamang para sa kanya sa simula pa lamang, ngunit gusto niyang malaman mismo sa mga bibig ng Demon Clown kung bakit niya ito ginawa. Pasigaw niyang tinanong sa Demon Clown kung ano ang kanyang rason at bakit niya ito nagawa sa kanya na wala namang atraso. Itinagilad ng Clown Demon ang kanyang ulo, at pinag-isipang mabuti kung ano nga ba ang kanyang dahilan. Ngunit katulad ng isang demonyo, ginawa ito ng Demon Clown dahil sa mga oras na iyon, siya ay nabagot, at nagkataon lamang na nakita niya si Karen na parabang isang tadhana. Tumawa ng napakalas ang Demon Clown habang siya ay muling binabalot ng kadiliman, habang si Karen naman ay napaluhod sa lupa matapos marinig ang walang katuturan na rason ng Demon Clown. Bago tuluyang umalis, sinabihan niya si Karen na kung gusto niya muli siyang makita, magtungo siya sa dulo ng bundok na matatagpuan sa timog, ipinaalam niya ito kay Karen dahil minamaliit niya siya na wala namang kakayahan si Karen na siya ay paslangin. Ngunit doon nagkakamali ang Demon Clown, dahil matapos niyang makaalis. Isinusumpa ni Karen na hindi niya papatawarin ang Demon Clown sa kanyang mga nagawa, at siya mismo ang papaslang sa kanya para pagbayaran ang kasalanan niya. Kahit na nanginginig pa ang kanyang mga paa nang dahil sa sobrang pagkalugmok, ginawa ni Karen ang buo niyang makakaya para muling makatayo. Dahil sa sandaling ito, mas nangingibabaw ang kanyang kagustuhan para maipaghiganti ang kanyang mga minamahal, wala siyang pakialam kung ilang taon pa man ang aabutin, handa siyang gawin ang lahat para muling hanapin ang Demon Clown at paslangin siya gamit mismo ang kanyang mga kamay. Makalipas ang ilang taon, ang maikli niyang buhok ay malapit nang umabot sa kanyang balikat, ngunit hindi niya pero nakakalimutan ang kanyang paghihiganti sa Demon Clown. Kahit na mag-isa lamang siya, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay at di nagtagal, nagawa niyang makahanap ng isang bayan na kung saan siya ay buong puso na tinatanggap. Habang naglalakad paalis si Karen, isa-isa namang lumapit ang mga mamamayan ng bayang ito sa kanilang chief para tanungin kung saan nanggaling si Karen. Dahil wala silang alam tungkol kung saan nanggaling si Karen, hindi maiwasan ng isang magsasaka na pagdudahan siya kung mapagkakatiwalaan ba siya.
Nakahinga naman ng maluwag si Karen, dahil base sa reaksyon ng mga tao sa lugar na ito, mukhang hindi pa umaabot ang mga tsismis dito. Tamang-tama naman para kay Karen, nang siya ay makarating sa kanyang tutuluyang bahay, pinaplano niyang mag-ensayo dito at hanapin ang Demon Clown pag nakamit na niya ang tamang lakas. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan mong manood ng mga Tagalog manhwa recap, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video.